Marcos, 'no? So, parang ginamit lang nila tapos wala, ano? So, hinayaan lang maluma, hinayaan nila na gano'n na lang. At least ngayon mga kaibigan 'no, sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., meron tayong isang First Lady, Liza Araneta Marcos, na tinitingnan po niya lahat. Ano ba ang mga dapat na i-renovate, katulad po ng ginawa niya sa National Museum, sa Intramuros. Ay grabe mga kaibigan 'no, yung mga na-renovate diyan ang gaganda at ngayon mga kaibigan mga tourist spot na 'yan. Eh, katulad na lang sa Pasig, bigyang buhay muli, aba ang gaganda mga kaibigan. 'No, ang ganda, pasyalan at narinig ko nga ang daming DDS. Nung pumunta kami dun guys, ang daming DDS namamasyal. Biruin mo ha, mga kaibigan ha, toto-bati ko sila kay Elisa Marcos pagkatapos. Grabe, sila pa ang nauunang namamasyal, mga kaibigan. Parang katulad din yan sa ano, eh, 'pag ino-open na ng PBBM ang Malacanang at pinapakain yung mga tao, nauuna din yung mga DDS. Kung titingnan natin ang kakapal ng mukha 'di ba, ang kapal ng mga mukha. Oh, galit na galit sila sa Pangulo pagkatapos 'pag ino-open ang Malacanang, merong mga libreng pagkain, libreng rides, andun sila nauna pa, ang kakapal ng mga mukha. Samantalang sa panahon ng tatay nila, oh, walang gano'n. Kasi ang tatay nila, hindi ino-open ang Malacanang sa publiko. Ino-open lang ni Duterte ang Malacanang para sa mga sexing babae na mga nagso-show, yung mga alam mo mga sexy, mga mocha girls, mga naka-panty, mga naka-bra, gano'n. Open ang Malacanang sa mga babaeng bugaw. At ang nag-ano nito, ang nagsabi nito, mismong DDS vlogger. Si yung ano, yung kalbo, si Nino Barsaga. At si Maharlika din pinasabog 'to, 'di ba? Sabi ni Maharlika, si Banat Bay daw, si Bayad Bay daw ay isang bugaw. Nagdadala daw 'yan ng babae sa Malacanang, 'no? So mga kaibigan, 125,000 bawat babae, 'yan dinadala 'yan sa Malacanang sa panahon ni Duterte. 'Yan po ang ginawa nila sa Malacanang, binaboy nila ang Malacanang. Wala silang pakialam, binaboy nila, dinala nila yung kanilang mga kalibugan sa Malacanang, 'di ba? Eh, 'di ba sabi nga ni Duterte nung nag-o-taking siya, tuwang-tuwa si Duterte, o-taking siya sabi niya, "Tingnan niyo sa kaliwa ko, nandun daw yung pamilya niya, 'no? Andun daw yung wife niya." Ibig niyang sabihin si Elizabeth, sabi, "Tingnan niyo dito sa may, kanan, um, andiyan daw yung isa niyang pamilya, ha? Tapos meron pa daw, eh, 3 yung binanggit niya nun, eh, 3, 'no? Tapos sabi pa niya, natawa siya, sabi niya, ah, ano ba yung salita niya, meron siyang salita, eh, na parang gusto niyang sabihin na, "Naa-amaze kayo ano?" Parang gano'n na, "Naa-amaze kayo ano?" Tapos sabi niya, "Ah, depende lang yan kasi," ang sabi niya, "depende lang yan sa management ng libog." My God, my God! Yung pangulo niyo gano'n, ipinagmamalaki niya na 3 yung kanyang asawa. Dala-dala niya during that time 3 daw yung babae niya during that time habang nag-o-OTT. At sabi niya, depende daw kasi yan sa management daw ng libog. My God! Kaya naman pala nung nasa dahig na siya, nung nakakulong na siya sa dahig, naglalabasan na yung mga girlfriends at nag-aaway pa kasi merong mga iskandal na pinapakita daw yung mga video ng masiselang bahagi ng katawan ni Duterte. My God! Nag-aaway-away yung mga babae, mga girlfriends niya. Yan ang inyong presidente, yan ang inyong gustong presidente. Mga DDS, immoral, walang moralidad, hayag na hayag ang pagiging bastos. Yan ang gusto niyong presidente. Eh, ang presidente namin isa lang ang asawa.
isa lang ang asawa at intact ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ay magagalang, marespeto, 'di ba? Ay ang Duterte niyo, wala, 'di ba? Oh, 'di ba? So, ano pa, ah, Ronnie Baldonado, alam mo DDS kung mali ang sinasabi ni madam puwede 'yan kasuhan dahil fake news. Hindi siya puwede kasuhan na fake news kasi tama ang sinasabi niya. Tumpak, korek. 'Pag sinabi kong, marami siyang asawa, oh, totoo naman naglalabasan. 'Pag sinabi kong nagnakaw siya, o totoo naman, may video, sinabi niya, "Marami akong nanakaw, naubos nga lang." Sabi niya 'yan, 'di ba? At marami pa siyang mga pronouncement na sinasabi niya na nagnakaw siya. Pagdating naman sa mga pagpatay ng tao, marami siyang pronouncement na sinasabi niya na siya umo-order siya ng shoot to kill. At pagdating naman din sa mga babae 'no, na dinadala daw sa Malacanang, aba, may resibo din. Nino Barsaga, si Nino Barsaga walang walang nakakapag-ano sa kanya, walang walang nakakapagsabi sa kanya na, "Uy, hindi totoo 'yan." Napansin niyo kahit isang DDS vlogger, walang kumokontra sa kanya. Kasi nga sabi niya, "Ilalabas ko ang resibo, may resibo ako." Totoo na talagang nagdadala ng mga babae, 125 per head bawat babae sa Malacanang sa panahon ni Duterte. Eh, paano niyo ako kakasuhan? Lahat yan totoo, 'di ba? Eh, sa totoo lang dapat nga kayo ang kinakasuhan, eh, kasi, oh, sabi ni Duterte bangag daw si PBBM. Kesyo si PBBM daw nasa listahan ng mga gumagamit. Anong sabi ni Bato? Bato de la Rosa, ha, PNP chief ni Digong. Ang sabi, wala daw sa listahan si PBBM. Kahit daw sa police record, wala. Anong sabi ni Abayalde? Dating ano din, PNP chief. Wala daw siyang nakita na pangalan ni PBBM. Wala. Anong sabi nung isa pang PNP chief? Gano'n din, wala daw siyang nakita na pangalang Ferdinand Marcos. Wala. Tapos later on, anong sabi ni Duterte? Wala daw. Wala daw yung pangalan ni PBBM. Oh. So, mga kaibigan, ang mga Duterte bumababalentong, balentong dito, balentong do'n. May sasabihin ngayon, bukas babawiin, bukas iba na naman, bukas iba na naman. Sabi niya bangag daw, gumagamit daw, tapos yung mga ilang araw, wala akong sinabi ha." Baka antibiotic. Kasi 'pag may mga ubo, may mga my God, sinungaling, 'di ba? Sinungaling, grabe ang pagkasinungaling, ha? Yun yun. So, masakit lang talaga ang katotohanan, sa totoo lang. Masakit ang katotohanan, pero kailangan niyang tanggapin dahil yun naman talaga ang totoo, 'no? So, nagsasabi lang ako dito ng totoo, 'di ba? Ah, okey. Naku, oo nga 'no? Grabe, katulad nito, ang sabi ni Digong, "Pobre lang kami," 'no? Ang sabi ni Digong, "Pobre lang kami." Pobre, pero guys, tingnan mo 'to, tingnan mo yung anak, ang mamahal, ang mamahal ng mga gamit, ang mamahal ng kung ano-ano 'no? Grabe, grabe guys. Bag lang, 1,000,000, 1,250,000, grabe, 'di ba?
kung titingnan natin kung titingnan natin mga kaibigan, hindi naman siya katulad kina Andrea Brillantes na kabi-kabila yung mga endorsement, mga malalaki. Wala, si Kitty baker lang at saka lately lang siya nagkaroon ng baker. Pero kita mo naman, oh, estudyante pa yan, estudyante pa yan, ganito na siya kabongga, 'di ba? Estudyante pa yan mga kaibigan, naglalabas na yan ng mga ginagawa niya 'no, sa social media nilalabas niya yung kanyang lifestyle na para siyang ano, heart evangelista na ano, na ang mamahal ng mga gamit. Si Heart Evangelista talagang pinanganak yan na mayaman. Sila ang magulang niya ang may-ari ng Barrio Fiesta at kita niyo naman 'di ba, Barrio Fiesta, napakaraming mga branches at bukod diyan marami pang mga negosyo bukod sa Barrio Fiesta. Pinanganak na mayaman si Heart Evangelista at endorser ng napakaraming mga, malalaking produkto. Kaya merong resibo kung bakit gano'n siya nakakabili siya ng gano'ng mamahalin. Pero Kitty Duterte, my God, estudyante pa lang siya nun ganito na siya. My God, anong ibibili niya, 'di ba? Tapos linggo-linggo na paritoke. Sabi nga ng mga kababayan natin na yung mga vloggers 'no ng, PBBM, sina Kent, sabi ni na Kent Garcia, oh, build, build, build daw yun, Duterte administration. Yung mukha ni Kitty, yun daw yung build, build, build ng Duterte administration. Ang ginastos daw dun 'no, sabi ni Kent Garcia, ay pera daw ng taong bayan. Hmm. So yun po ang nakikita 'no ng taong bayan. Kasi biruin mo ha, estudyante ka pa lang, naggaganyan-ganyan na. Estudyante pa lang siya nun guys, ganito na siya, 'di ba? Then hindi pa man nagkakatrabaho, ganon na ka-lavish ang kanyang pamumuhay. Grabe, 'di ba? Grabe 'di ba? Grabe. Okey. Sila-sila lang, sila-sila lang mga basta ano, basta kaalyado, yan gano'n, gano'n daw yun sa panahon ni Duterte. Sabi nung isang OFW at maliit ang huh? Ibig sabihin pati OFW? Oh, ang grabe.
okey, okey. Hmm, 'yan. So, mga kaibigan 'no, ipapalabas lang natin 'to, okey. Ito din, ito. Ganitong kalaking magnitude ng issue sa budget sa NEP, ito kaya yung dahilan kung bakit paminsan hindi na ginagalaw ng mga congressman yung mga naka-line item para hindi rin sila masisi kapag nagkaroon ng problema. Kasama yan. Kasama na yan. Siyempre, pag hindi, kasi ganito yan eh. Pag may line item, pwedeng nanggaling sa taas yun eh. Ibig sabihin, sa taas meaning the Secretary's Office. No? Kasi naging national project eh. Pag makikita mo yung mga project schedule, may iba nakalagay Central Office. Pag Central Office, eh, notats ka na dyan. Meron tayong tinatawag na allocable, tsaka nag-invento ng salita yung mga ano na, unallocable. Wala sa dictionary yun eh. Parang portrait pa. So, allocable, unallocable. No? Yung unallocable, hindi namin pwedeng gagawin. Yung allocable, yun yung sinasabi kong rekomendado ng district engineer na pwede namin ipag-usapan with him. At yun ang dinidepensa namin dahil nag-uusap kami sa mga barangay with the district engineer. Sila ang unang pumupunta sa kanya eh. Then dadating na lang sa amin yan pag medyo napagsama-sama niya na. Pero yung mga ganon, yung mga hindi mo alam paano pumasok dyan, eh, you cannot touch it supposed to be. Unless clearly it's within your allocable. No? Hmm, Sir, lipat hmm. sir, two bad questions on this topic. Ito ba yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na parang hindi na raw, parang inuulit daw yung mga projects, yun ba yung sinasabi? Kasama na siguro yun eh. Kasi ba't mo ilalagay sa Marikina budget yung tapos na? Kasi pag na-approve yung budget na walang nagpasa, na-approve yun, hindi pasok yung pera. Kung sino ngayon magagawa ng implementation na yung ahensya. So parang tumama sila sa loto bigla, di ba? Kasi wala nang kailangan gawin na proyekto pero lumanding na naman yung budget sa kanila. Yun eh. Ang sama talaga eh. Hindi talaga, hindi talaga, hindi talaga, ang hirap paliwalaan na may nangyayaring ganyan. Eh, siguro dapat buksan natin, di ba? Tingnan natin, imbestigahan natin to. Paano ba nangyari to? Kasi marami po, lagi tinuturo, DPWH. Pero nagbigay sa amin ng papel na yun, DBM. Oh, so sinasabi nila pagtanggap namin, hindi, kasi siguro sa central office ng DPWH yan. Eh siguro, di ba? Eh, mag-investiga na tayo para sigurado. Ha? O malaman natin kung saan pa talaga nanggaling yung problema. Yun ang gagawin natin. Sir, another thing. Okey 'no, so ganda Baka natin. walang nangyayari katulad dito sa DPWH. Ako, ah, kawawa yung mga kasama kong congressman no, na kung minsan nabibintang na kung ano na wala namang kasalanan. At nakikita ko naman marami talagang seryoso naman sa trabaho. Siguro hindi naman kami, 100% perfect na, na house, ano. Pero by and large, masipag sila. At ang dami pinapasa eh, pag congressman ka. Pasa ka ng pasa. At kailangan naintindihan mo. So, pero, isipin mo, ang dami na nga ng trabaho, ang hirap na nga sundan lahat ng mga nakikita din. Tapos biglang tatamaan ka ng ganito na hindi mo alam paano may susunod. Sir, two follow-up question. Naman 'no, Stage, ito na lang yung talagang, the straw that broke the camel's back sa amin eh. Kasi, siyempre may mga nagtanong na, hindi ba nakikita ng DBM kung 70.73 million, 73 million, 73 million, sa 10 million, di ba? Tapos 10 rin na 93 million, tapos may ilan na po. Hindi ba nila napupuna yun? Eh, sunod-sunod naman nakapila yun sa isang pahina. Di ba? Anong kailangan tinapos mo para makita mo na medyo suspicious yun? Di ba? Kailangan ba nag-criminology ka para malaman mo? Teka mo, natagalin yata ako. Di ba? So, yun ang problema natin. Maraming lumalabas na ganyan.